star witness nila sa House of Representatives na si Madriaga, convicted sa kaso. Bakit ginawang resource person ang isang bukang na abnormal na si Madriaga? Ibig sabihin, buang din ang mga congressman na nasa House of Representatives na nagtitiwala kay Madriaga. Bakit nung lumabas ang 18 Marines, hindi ipinatawag ng House of Representatives? Bakit hindi ito inimbestigahan? Mas katiwa-tiwala ba si Madriaga ng isang sindikato o yung mga sundalong tumistigo na merong mali-malitang nakawan sa ating gobyerno? Ang dahilan kung bakit ini-impeach si VP Sara ay dahil sa confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million. Bakit hindi lumalabas si VP Sara? Bakit hindi sumasagot si VP Sara? Dahil sinabi na ng COA na nagamit sa tamang paraan. Pero ang tanong ng taong bayan sa administrasyon at sa Supreme Court, saan napunta yung 500 billion na pondo ng flood control? 500 billion versus 125 million ni VP Sara. Anong mas malaki? Yung 500 billion o yung 125 million? Pangalawa, yung pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 89 billion pesos, pondo ng PhilHealth, saan napunta Bongbong Marcos? Pangatlo, yung pondo ng SS na 62 billion, saan napunta? Pang-apat, yung 250 billion na Maharlika Fund, saan napunta? Anong sabi ni Luistro? Dahil kay Speaker, may akap! Dahil kay Speaker, may ayuda! Ng Luistro yan. Dahil kay Speaker, inulan tayo ng baha at pera. Ito yan. Tapos ang kapal ng mukha para tanungin at sabihin, simple lang, pag walang kaso, magpakita at sumagot. Anong sabi mo? What I did, tinago ko ang ating asawa dahil may kaso at wanted. Luistro yan. Ang kapal ng mukha mo. Kahit kongresuman ka, kung kaharap kita, sasampalin kita ng paulit-ulit ka. Pinapaikot-ikot niyo ang tao? Hoy mga congressman! Hoy president! John B. Crimolia at lahat ng ahensya ng gobyerno, wala tayo sa panahon ni Dr. Jose Sal para paikutin ang Pilipino. 2025 na ngayon, Marcos. Singot ka pa rin ng singot. Ano ang sabi ng surot? Ano ang sabi ng surot na si John B. Crimolia? Dahil sinabi ni Mayor Sebastian Duterte, isang ulo lang ang kailangan, ulo ni Bongbong Marcos. Anong sagot ng surot na si John B. Crimolia? Alam mo kung bakit ko tinatawag na surot? Kasi yung surot mahilig mangagat ng puwit. Kaya si Surot John B. Yung si Surot John B. Crimolia, kagat ng kagat sa puwit ni Bongbong Marcos. Diba? Para paldo. Anong sabi niya? Support yang si Sebastian Duterte, sabi ni John B. Crimolia. Paano mo nasabi na support si Mayor Sebastian Duterte? Siguro niyaya mo ng John Big. Ang mga katropa ni John B. Crimolia sa Cavite, yung baklang kalbo na sikat ninyo, grupo ng supat. For your information, surot John B. Walang Bisayang support. Alam mo kung paano tuliin ang Bisaya? Samurai ang ginagamit pambiyak ng anesthesia, dahon lang ng bayabas. Si John Vic nung tinuli, 1 gram na anesthesia ang liit ng utak.
personal kasi si John B. Crimolia eh. Bakit mo pinapersonal si Mayor Baste? Yan tuloy na personal ka rin. Kaya mo siguro nasabi na support dahil niyaya mo na. At ang mga Bisaya, para sa kaalaman ninyo, may mga masinggan ng utak. Hindi kagaya ninyong mga support. Diba? Ano pa? Nung tinanong ng mga media, yung tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro, ano ba ang desisyon ng presidente? Paano niya niresolbahin ang pagtaas ng produktong langis? Ano ang sabi ni Castro? Unang putok, ang pangalawang presidente wala sa bansa, nasa ibang bansa. Ang tanong ng taong bayan, paano niresolbahin ang pagtaas ng produktong langis? Hindi kung saan si Sara. Ang administrasyon natin ay walang pakialam sa ating panawagan. Ang Pilipinas ay nangunguna sa may pinakamataas na presyo ng produktong langis dahil sa buwis na pinapataw o sinisingil ng ating gobyerno. Habang yung mga taga-ibang bansa, nagbibigay sila ng subsidiya para pababain ang produktong langis, ang ating bansa naman ay nagpapataw ng 12% na VAT o value added tax na siyang dahilan kung bakit napakamahal ng langis sa atin at napakahirap sa atin ngayon. Si Congressman Leandro Libiste, hinihingi niya at nagsulong siya ng batas na ibaba o suspindihin ang produktong langis o kahit man lang ibaba yung 12% from 12% to 10%. Ano ang ginawa nila Reflecto? Ano ang ginawa ng administrasyon? Huwag suspindihin ang value added tax dahil malaki ang mawawala sa gobyerno. Ibig sabihin, ayaw ni Bongbong Marcos. Kaya patuloy yung pagtaas ng bilihin sa atin. Ang administrasyong Marcos, malinaw na wala silang kakayahan magbigay ng ayuda. Nagbibigay na nga lang sila ng ayuda, 5,000, may nahimatay pa, 13 hours, pumipila yung tao. 24 hours nakapila yung tao. Bakit pinapahirapan? Samantala nung panahon ng pandemic, si Rodrigo Roa Duterte, walang trabaho, walang labas. May nagutom ba? May nagutom ba? Pandemic yan, BBM. Ikaw, walang pandemic. Bakit mas masahol pa sa pandemic yung krisis na kinakaharap ng mamamayang Pilipino? Itigil mo ang pagsingot mo para makita mo yung paghihirap ng mamamayang Pilipino. Para makita mo yung sigaw at marinig mo ang sigaw ng taong bayan. Tapos sasabihin sa atin, sabi sa atin, nung mga loyalistang supporter, alam mo ba Kuya Park kung bakit hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, loyalista pa rin kami? Sabi ko bakit? Kasi si Ferdinand Marcos walang ipinapatay kahit isang Pilipino. Ipinakita niya sa akin yung video ni Imelda Marcos na ayaw daw ni Imelda Marcos na may mamatay. Ang tanong, bakit ang daming pinatay nung panahon ng martial law? Ilang Pilipino ang tinorture? Ano pa ang ginawa ng Marcos Sr. nung pagtangkaan ng sakupin ng Sabah? Inipon niya ang mga Muslim sa Mindanao para pag-trainingin, para lusubin ang Sabah. Pero anong sabi ng mga taga Mindanao? Hindi namin kayang lusubin ang Sabah dahil mga Muslim sila, kalahi namin. Para maintindihan ng mga taga-Luzon. Kasi ito, grabe man brainwash yung mga media nung panahon ni Marcos Sr. Akala ng mga taga-Luzon, yung mga Muslim sa Mindanao, nag-rebelde lang ng basta-basta ng walang dahilan. So ito ang dahilan. Ano ang ginawa ng administrasyon ni Marcos Sr.? Pinapasok ang mga Muslim sa loob ng mosque. Yung Jabida Massacre, Palimbang Massacre, Alamada Massacre, Pekawayan Massacre, lahat yan at iba pang lugar, ang daming minasakir na Muslim noong panahon ni Marcos Sr. Ano ang ginawa sa mga Muslim? Pinapasok sa loob ng mosque, pinalat.
walang awa noong panahon ng martial law ni Bongbong Marcos. Kaya nabuo noon yung tinatawag na Black Shirt bago nagkaroon ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front. Nagkaroon muna ng Black Shirt. Ano ang ginawa ni Marcos Sr.? Bumuo siya ng organisasyon na tinatawag niyang Ilonggo Land Grabber Association. Yan ang ginawa ni Marcos Sr. na organisasyon, ipinadala sa Mindanao at tinawag ito o mas kilala sa tawag na Ilaga. Anong ginawa ng Ilonggo Land Grabber Association sa Mindanao pagdating sa Mindanao? Pinagpapapatay ang mga Muslim ng walang awa at pinagputo. Ano ang ginawa ng mga Muslim? Dahil wala silang kalaban-laban, bumuo sila ng organisasyon na tinawag na Black Shirt para protektahan ang mga Moro na sibilyan na walang awang pinagpapapatay ng mga private army ni Marcos Sr. Pero hindi alam ng mga taga-Luzon yan. Ano ang sabi ng mga taga-Luzon? Taga-Mindanao na mga Muslim, puro rebelde. Pero alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila bumuo ng Bangsamoro National Liberation Front, Bangsamoro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng gano'n? Dahil sa gobyerno na walang awang pinagpapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Binoto ng mga Muslim si Marcos Jr. dahil kay BP Sara. Pangalawa, binoto ng mga taga-Mindanao na Muslim si Bongbong Marcos dahil akala namin babawi si Bongbong Marcos sa ginawa niya sa mga Muslim sa Mindanao. Bongbong Marcos, yan yung dahilan kung bakit ka binoto ng milyong-milyong Muslim sa Pilipinas dahil akala nila babawi ka sa ginawa ng tatay mo na pambababoy at pagpapatay sa mga Muslim noong panahon ng tatay mo. Pero kabalikadan, ang ginawa mo, nagbigay si PRRD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BAM. Anong ginawa mo? Pinasok mo yung BAM. Ano ang nangyari ngayon? Nagkakagulo na naman sa BAM dahil sa maling utak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dami na namang masaker, ang dami na namang patayan, ang dami na namang nakawan. Nangyari ba yan nung panahon ni Duterte? Hindi nangyari nung panahon ni Duterte. Bagkos, nagkaroon ng peace talk sa pagitan ng mga Bangsamoro sa Mindanao at ng gobyerno sa ating bansa. At yan yung dahilan kung bakit natahimik tayo nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, bumalik ang mga adik. Anong sabi ng mga kakamping at dilawan na bugok ng mga lupang? Kasi totoo naman, kung hindi sila bugok, bakit sila nagpapapaniwala sa walang kwentang bagay? Bakit sila nagpapaliwanag? Ano ang sinasabi ng mga ibang profesor? Isa pa itong mga profesor na mga bugok din. Biruin mo kung hindi ka bugok na profesor, ang ituturo mo sa mga estudyante, si Duterte maraming pinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Si Duterte maraming ipinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Kung hindi kayo nag-adik, edi sana buhay pa rin kayo. Yung mga nire ng mga adik, yung mga pinagpapatay ng mga adik, Risa Ontiveros, nag-ingay ka ba? House of Representative Laila de Lima, Benny Abante, Kabataan Party List Redico, nag-ingay ba kayo sa mga batang ng mga sindikatong adik? Bakit concern kayo sa buhay ng mga kriminal at adik? Panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino, pupunta ka ng Divisoria, sasakay ka ng jeep, huwag kang maglalagay ng mga accessories. Kasi andyan yung mga snatcher, pati cellphone. Mga estudyante, pag umuwi ka ng bahay, huwag kang magpapaabot ng alas 7 o alas 8. Dahil andyan ang mga adik na nakabantay nung panahon ni Noynoy Aquino. Naupo si Duterte, kahit alauna gabi, umuwi ang estudyante, set na nakakarating sa kanilang bahay. Bakit? Ano ba ang advocacy sa Duterte?